Huwag niyong skipahan ng ads ang ating mga video. At sisimula na natin. Manong, hindi niyo na kailangang gawin yan. Hindi naman talaga kami ang nagpapagaling sa inyo. Ang pasasalamatan niyo ay ang nilalang na labis ang pagkaawa sa kanyang likha. Siya po ang nagpapagaling sa inyo at kami lamang ang kanyang daan upang tulungan kayo. Wika ni Manong Duming. Nang marinig ito ng lalaki, pinili nitong tumayo sa kanilang kinatatayuan. Halos pinagtitinginan na kasi siya ng mga taong naroroon. Gawa ng tuluyan na niyang naagaw ang atensyon ng mga ito. Sa pagtayo ng lalaki, agaran din naman itong kinuha ang kanyang daladalang donisyon na siyang bitbit ng kanyang mga anak. Ibinigay niya ito lahat sa pangkat ni Manong Duming upang kahit papano sa pamamagitan ng mga donation ay maipakita niya ang labis na pasasalamat. Mauna na ho kami sa inyo, Ginoong Duming. Kung meron kayong kailangan o kung ano man sa amin, huwag ho kayong mahihiyang lumapit. Palaging nakabukas ang aming pintuan para sa inyo. Wika ng lalaki. Isang oras pa ang makalipas. Tuluyan na ngang lumisan ang lalaking may-ari ng palayan doon sa kanilang tahanan. Matapos nitong lumisan, muling pinatuloy nila Manong Duming ang kanilang trabaho. Kahit kakaputok pa lamang noon ng bukang liwayway, muli na naman silang nagpausok sa paligid. Habang lumilipas ang oras, ang tanging ginawa lang noon nila Manong Duming ay ang mag-inuma ng tuba at sila Nuli ay paglalabanin ang mga tandang dahil may plano naman silang dumayo ng sabong di kalayuan sa kanilang baryo. Pagsapit ng hapon, ganun ulit ang kanilang mga gawain. Sa pagsapit ng gabi, naging maayos naman ang lahat. Wala silang nakikitang kakaiba, maliban sa mga ilan-ilang mga wakwak at balbal na nagmamasid sa paligid. Tuluyan na silang nasanay sa mga ito. Gawa ng wala ng patid ang pagsapit ng gabi na hindi ito nagpaparamdam. Yun na ang huling araw ng mga kasama nilang sugatan. Natantanan na ng mga balbal at wakwak. Nang tuluyan ng matanggal ng mga babaylan ang sumpang iniwan ng mga mambabarang. Pagsapit ng hapon, laking gulat na lamang nila Manong Duming nang merong nagpapagamot sa mga kasama nilang mga albularyo na halos nasa 15 katao. Pero ang 3 dito, may kakaiba sa mga yon. Nang tumapat dito ang liwanag ng siga, kitang-kita ni Nuli ang malademonyong anino nito. Ibang-iba ang anino ng isang wakwak dahil animoy may sarili itong buhay. Ayon kay Nuli, na ang 3 kataong nagpapagamot sa kanilang mga albularyo ay hindi niya nakitaan ng pag-alinlangan noong lumapit ito sa kanila. Kagaya ng ordinaryong tao, ordinaryo lang naman ang pinapakitang pagkilos nito. Nang masipat nila Manong Duming na nakatingin ito sa mga albularyo, malubha ang sugat. Agad din naman itong gumawa ng paraan upang maputol ang binabalak nito. Paglapit nito sa mga nagpapanggap na magpapagamot, nagtanong ito ng, "Ano ang kailangan ninyo, mga Ginoo?" Wika nito.
Magpapagamot kami, Manong. Wala kaming ibang gagawin. Sagot naman ng isang lalaking may katandaan. Hindi kami nakipaglokohan sa inyo. Bumalik na muna kayo sa labas dahil mahuhuli kayo. Hindi nyo makuha ang mga kapatid naming mga baldado hanggat nandito kami. Hindi namin pahintulutang kunin nyo ang mga kapatid naming mga albularyo. Sagot ng ermitanyo. Nang marinig ito ng matandang aswang, ngumisi lang naman ito at tumalikod sa kinatatayuan ni Manong Duming. Pinili naman nila Nuling bantayan ang kanilang mga kasama upang hindi makagawa ang mga wakwak ng mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Sa paglakad ng matandang aswang, biglang bumungad sa pagmumukha nila Manong Duming ang labis na sangsang ng amoy nito. Paglalarawan ni Nuli sa mga matandang yon, kung iyong sisipatin ng maigi, ay napakalayo nito sa mga ordinaryong tao. Ayon dito, meron itong bitak-bitak na mga labi, kulukulubot na mga balat, at mga naglalagas na buhok sa kanilang mga ulo. Lubog din ang mga namumuting mata nito at meron itong mga sugat sa likod ng kanilang mga tenga. Nanginginig ang mga daliri nito na para bang yun ang ginagamit nilang balat kayo. Sa pag-upo nito sa labas ng bahay na may upuan, panay ang pag-ikot ng mga mata nito sa paligid. Dahil kung nagkataong walang mga ordinaryong taong nagpapagamot noon, malamang kanina pa nila itong pinagpapatay. Ngunit hindi nila ginawa ang mga bagay na yon dahil maaring nabalot ng sabulag ang mga tao upang hindi mapansin ng mga ito na aswang ang kanilang mga kasama. Sa paglipas ng 4:00 ng hapon, agad din namang umalis ang tatlo na hindi nagpapaalam sa kanilang mga kasama. Kaya nang makaalis na ang mga yon, tinanong nila ang mga taong nagpapagamot sa kanila kung may napapansin ba sila sa tatlong lalaki. Pero laking gulat nila nang sumagot ang mga taong nagpapagamot na 12 lang silang tumungo sa bahay nila Manong Duming para magpakonsulta. Dahil sa sagot ng mga panauhin, nagkatinginan sila Manong Duming at ng mga kasama nila. Kumpirmado, mga aswang at balbal ang bumisita sa kanilang pamamahay. Pinapapauwi nila ng maaga ang mga pasyente dahil alam nila na magtatawag ng mga kasama ang mga yon. Ipinag-uutos noon ni Manong Duming na maghanda sa maaring mangyayari. Nule, sabihan mo ang mga nakabantay sa labas na pag-igihan ang pagmamasid sa paglalim ng gabi. May kutob ako ngayon na ang nakatakdang araw para sa mga wakwak at balbal upang dukutin ang mga kapatid nating gawin nilang pagkain. Hindi natin ito pahintulutan, alang-alang sa mga kabutihang ginawa ng ating mga kapatid na mga sugatan sa labanang nagaganap. Wika ng ermitanyo. Nang marinig ni Nuli ang sinabi ng ermitanyo, agad din naman niya itong sinunod. Sa paglabas niya ng bahay, agad niyang ipinagsasabi ang mga pinag-uutos ng ermitanyo. Nang malaman ito ng kanilang mga kasama, pinili nilang magtaas ng bakod at puder dahil sa sumapit na ang takip silim. Habang sila ay nag-iikot, panay ang pagkarga nila ng mga usal upang makapaghanda sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nagbaon din sila ng bao ng pagong sa ilalim ng lupa upang magsisilbing pantaboy sa mga balbal na mga magtatangkang pumasok. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi,
Dahan-dahan ang naghanda noon sila Manong Duming dahil inaasahan na nilang susugod na sa kanila ang mga balbal. Bago pa man sumapit ang 12:00 ng gabi, nakaamoy na sila ng napakabahong amoy na bumabalot sa hangin. Alam nilang yun na ang hudyat ng mga wakwak, kung kaya't ninais na lamang nilang pabantayan sa mga babaylan ang mga sugatang albularyo. Matapos yan, agad din namang tumakbo sila Manong Duming habang nagmamasid sila sa paligid. Biglang may napansin silang mga panauhin sa hindi kalayuan nila. Nagkumpulan ang mga ito sa isang matandang puno at para bang meron itong ginagawang hindi kaaya-aya sa mga mata nila ni Manong Duming. Pinili na muna nilang pagmasdan ang mga ginawa nito upang makiramdam sa mga susunod na mga mangyayari. "Manong, ano ho ang ginagawa ng mga yan?" tanong ni Nuli. "Nagpalit ng anyo ang mga yan, iho. Naghahanda sa paglusop. Siya nga pala, doon ka pumwesto sa likod ng kusina sa bahay na ito. Ramdam kong napapalibutan na nila tayo." Sagot naman nila Manong Duming. Nang marinig ito ni Nuli, agad din naman itong tumungo sa likod ng bahay. Sila Danilo at Karding noon. At ang tatlo nitong bataan, kanya-kanya ng paghanda sa mga armas nitong hawak-hawak. Nakaalalay din sa kanila si Mang Carpio upang magabayan ang mga ito sa mga mapanlinlang na mga nilalang. Si Nuli naman, pinili nitong isama si Tonyo upang kahit papano ay mayroon siyang maisasama sa lugar na yon. Labis kasing nababahala si Nuli noon sa kanilang mga kalaban dahil unang bisis niya noong makaharap ng isang aswang na kung tawagin ay wakwak. Ang labis pa noong ikinabahala ni Nuli na ang mga nilalang na kung tawagin ay balbal. Sa pagmamasid nila ni Tonyo, meron silang nararamdamang gumagapang sa talahib. "Nuli, kaya mo bang hulihin yung wakwak sa talahiban?" tanong ni Tonyo. "Oo naman. Bakit ka, Tonyo? Gagawin ko na ba?" sagot naman niya. Nang marinig ito ng kaibigan niya, tumango lang ito at muling nag-usal ng dahan-dahan. Alam ni Nuling yun na ang hudyat, kung kaya't pinili niyang unahan na lamang ang mga kalaban. Habang nagpapalipad ng mga usal si Nuli, panay naman ang pagbabantay ni Tonyo sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig na sila Tonyo ng kalabog sa likod ng bahay. Kaya't pinili nilang pagsusugudin ang mga kalaban sa paligid. At segundo lang noon ang pagitan nang tuluyang naging anino itong si Nuli. Pag-angat ni Nuli ng wakwak na nagtatago sa damuhan, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang kakaiba ang kaanyuan nito. Halos maikumpara mo ang wakwak sa mga amalanhig, kung kaya't labis itong ikinagulat ni Nuli. Dahil sa pagkagulat, agaran din naman niya itong ginilitan sa liig nito nang siyang naging sanhi ng agaran nitong kamatayan. Ang ginamit niya noon ay ang kampila ni Barangao at matapos niya itong gawin, pinili niyang bumalik sa kanyang pinagbabantayan upang muling ramdamin ang mga kalaban sa paligid. Ayon pa kay Nuli, sa kanyang mga nasilayan, meron itong mahabang braso na mahalin tulad mo sa isang gagamba.